Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Tayo po ngayon ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa, napakaganda ng ipinapaalaala at ipinaparating sa atin. Ito ay tungkol sa Diyos na kinikilala natin, na totoong makapangyarihan sa Kanyang salita at gawa. Makapangyarihan sapagkat katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita, mapapatigil niya ang malakas na hangin at mapapatahimik niya ang napakagulot, napakaalong dagat. Talagang siya'y makapangyarihan sa Kanyang salita. Kaya nga sa ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi niya, dahil sa pag-ibig ni Kristo, inialay niya ang kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng marami. At pati tayo na hindi pa man nabubuhay noon at nabubuhay ngayon, sinakop ng ginawang pagliligtas na ito ni Jesus. Kaya nga dapat natin itong ipagpasalamat sa Diyos. Dapat talagang kilalanin natin ang Diyos na ito sapagkat siya lamang ang ating maaasahan, sa Kanya lamang tayo pwedeng kumapit at magtiwala, lalo na sa mga pagkakataon na tayo rin sa buhay natin ay dumaranas ng matitinding mga unos sa buhay. Yung mga unos, di ba? Yan yung mga pagsubok, mga sitwasyon, mga karanasan natin sa buhay na para bang nagpapahina sa atin. Halos dahil sa mga sitwasyon na yan, nawawalan tayo ng pananampalataya at may mga pagkakataon pa nga na gusto na nating tumalikod sa Diyos. Di ba iyan yung mga karanasan natin sa buhay na pwede nating tawaging mga unos ng buhay? Malalakas na hangin, maalong karagatan. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon sa ganitong karanasan ng mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig sa akin? Oo nga naman. Sa mga pinagdaraanan natin sa buhay, sabihin na nating pinakamatinding pagsubok, pinakamatinding dagok sa buhay, gusto mo na bang bumitaw? Sinabi mo ba sa Diyos, bakit? Pero ngayon, matinding karanasan ang sinapit ng mga alagad. Ginising nila ang inaakala nilang natutulog na si Jesus. Guro, hindi ba kayo nag-aalala? Lulubog na tayo. Pero alam ni Jesus ang lahat. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan niya ang mga alagad, ano ang kanilang gagawin. At napatunayan niya sa kanyang sarili, sa ganito palang sitwasyon, ang mga alagad niya ay hindi talaga makapapasa. Sa ganitong mga sitwasyon sa buhay pala, itong mga alagad na ito, bibitaw. Kaya nga ang sabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig sa akin? Kasama niyo ako. Iisang bangka ang kinaroroonan natin. Kung lulubog kayo, kasama akong lulubog. Pero hahayaan ko ba na kayo'y lumubog? Hahayaan ko ba na kayo'y mapahamak? Di ba hindi? Sa buhay na ito, naglalakbay tayo kasama
ang ating Panginoon. Si Jesus na Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya kung kasama natin siya sa paglalakbay, katulad ng mga alagad na kasama nila si Jesus sa bangka, ang kailangan lamang magtiwala kay Jesus. Alam niya ang lahat. Hawak niya ang sitwasyon. Huwag tayong magpadala sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga iba't ibang sitwasyon na nagpapabagsak sa atin. Mas makapangyarihan ang Diyos. Kaya niyang pagtagumpayin ang kanyang mga anak laban sa mga unos ng buhay. Saan ba nanggagaling ang iyong takot? Baka natatakot ka kasi mas nagtitiwala ka sa iyong sarili kaysa sa Diyos. Amen.